nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon sa araw po na ito. Pwede na po kayong umupo. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na ating pong matatagpuan dito sa unang Pedro chapter 1 at verse 10 to 11. Tayo po ay nasa expository ng ating pag-aaral sa aklat ng unang Pedro na isinulat po mismo ng ating apostol. At inaanyahan ko po na tayo muli na tayo basahin ang mga paksa na ito ng sabay-sabay. Pwede na po lang kayong maupo. Okay lang po yun. Okay. Samahan niyo po ako sa ating pagbasa. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nasiyasat at nagsuri ang mga propeta na naghayag tungkol sa kalooban na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito nangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang kanyang karangalang tatamuhin niya. Sa verse 12, sabi po dito, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinapaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga mangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang katotohanan ito. Ito ang salita ng Panginoon. Alam po natin sa talatang ito, sa pahayag ni Pedro, gusto ko lang po kung meron kayong Biblia, makikita niyo po doon sa verse 3, sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay hinihikayat na laging magpasalamat, magpuri sa Diyos. Okay? Bakit nga po? Dahil po sa kanyang habag sa atin. Kumbaga tayo po ay nabubuhay, kaya po tayo naligtas. Lahat ng tao kaya po nabubuhay ay dahil sa habag ng Diyos, o biyaya ng Diyos. At ang kaibahan po noon, bilang mga mananampalataya, hindi lang po siya binubuhay, kundi binigyan pa tayo ng panibagong buhay sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo sa libingan. At ito ay isang nagbibigay sa atin ng a living hope. Okay? So yan po yung makikita natin. At alam po natin sa ating background para po sa inyong kalaman, ang sinusulatan po ni Pedro rito ay yung mga mananampalataya na naglipa na kung saan. Dahil nga po sila pinagbintangan na sumunog ng Roma, sila po inuusig, yung iba'y pinapatay, di ba? Tama? Nawala po sila ng mga property. Sila po ay nakaranas ng mga pag-uusig at talagang hamon sa buhay. At ito po ay nakakalungkot. Minsan pa sa mismong kababayan mong mga Hudyo at ilan ito ay sa mga hindi. At sila po ay napadpad sa mga Gentile nations. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo kapag napadpad ka sa ibang lugar? Okay? At doon sa lugar na yun ay maraming tao doon ay laban sa iyo. Okay? At nakaranas ka ng iba't ibang pagsubok. Okay? At hindi lang po minsan, paulit-ulit po ito. Okay? So kung ang mundo mo, sa paligid mo ay talagang laban sa iyo bilang mananampalataya, anong gagawin mo? Okay? Kaya po sinabi po doon sa verse 6, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6, ang mga mananampalataya ay dapat daw magala kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. So, ang mga mananampalataya ay hindi exempted sa mga pagsubok. Napag-aralan po natin yan. Anong purpose? Hindi para sirain, kung panghinaan ka ng loob. Kaya ka sinusubok para to test, to prove na totoo yung faith mo. Tama? Inantulad kasi yung ating pananampalataya sa ginto. Tama, mahalaga yung ginto. Pero sabi kung paano ang ginto sa verse 7 ay sinusubok sa apoy, kaya hindi yung ating pananampalataya.
Kaya hinahayaan ng Diyos na tayo ay subukin sa maiksing panahon. Okay? So, anong sabi nga ni Pedro? Kapag tayo dumaraan sa iba't ibang pagsubok, anong dapat natin gawin? Sabihin na, ayoko na, give up ka na. Yung iba ay nagpapakamatay. Ibig sabihin talagang wala silang pananampalataya. Pero ang sabi ni Pedro sa ating pag-aaral na ito, ang sagot ni Pedro, kapag dumaranas ng mga pagsubok, di ba, nagtakot-takot, yun po yung kanyang sinusulatan. Ang sabi ni Pedro, focus on your salvation. Tumingin ka sa iyong kaligtasan. Okay? Sapagkat itong kaligtasan ito ay very precious to po sa ating Panginoon. Kaya purihin natin ang Diyos sa ating kaligtasan. Ito po yung glorious na paksa sa Scripture sa buwan ng kasulatan. Ito rin po yung glorious thing na nag-exist sa mundo na ito. Okay? So, tandaan po natin na tayong lahat, araw-araw ay nakakaranas ng mga disappointment, di ba? Sa pamilya mo, sa opisina mo, sa mga kausap mo, di ba? Nadidisappoint ka, di ba? At napakaraming mga issues sa ating buhay. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng mga kaguluhan, tama? Lahat po yan ay nararanasan natin. Yung kaguluhan ito ay hindi lang dahil sa tao, kundi ito ay kaguluhan, lalo na sa mga Kristiyano, na ito ay patuloy, no? Na pine-persecute ko sila. Okay? Araw-araw, lalo na po sa konteksto ng sinusulatan ni Pedro. Sa ngayon, bihira na yung persecution sa atin. Hindi naman tayo Muslim country, di ba? O China, na communist, di ba? Minsan ang persecution natin ay nanggagaling sa ating pamilya, na minsan ay iba yung pananampalataya, tapos ikaw yung mananampalataya. Talagang uusipin ka nila, tama? Makaranas ka niyan. Pero ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin sa kabila ng lahat ng ito? Okay? So again, sabi nga ni Pedro, we look to the salvations of our soul. The salvation of our soul. Okay? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po ay makikita natin sa verse 9, no? Makikita natin, ulitin natin. Sapagkat, sabi dito, tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay? Again, ano ba yung ibig sabihin ng kaligtasan nito? Ito po ay bunga na nga ng ating pananampalataya, yung salvations of your soul. Always keep your eyes on the glorious future salvation. Okay? Ang tinutukoy lang po dito ay makita natin yung kaligtasan po natin ay may tatlong bahagi. Nung tayo ay nagsisi, nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon, right away, na-justify po tayo, naligtas po tayo. Habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon, araw-araw, iniligtas tayo ng Panginoon. Pero ang tinutukoy pa rin ni Pedro, okay? Kasi ang kausap ni Pedro ay mga mananampalataya na, and some of the Christians ay namatay na. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, buhay pa yung kanya sinusulatan. Okay? Ang sinasabi niya doon, imbis na mag-give up kayo, tingnan niyo yung future na salvation na sinasabi. Okay? Ano yung ibig sabihin ng future? A glorious future salvation, yun yung tinatawag na fully final rescue kaganap. Di ba? Kasi sa kasalukuyan, tayo bilang mananampalataya sa ating karanasan, nagkakaroon pa rin tayo ng failure. Tama? Nagkakasala pa rin tayo. Nandito pa rin si Satanas. Lagi tayong tinutukso. Tama po ba? Okay? Ngayon din ay mayroon pang mamamatay pa tayo physically. Okay? At mayroon ding impyerno. Okay? Na naghihintay para sa hindi mananampalataya. Pero para sa mga mananampalataya, okay? Ang sabi nga ni Pedro, tingnan mo yung future salvation mo. Sapagkat ito'y magdadala sa iyo sa kaluwalhatian, sa kaligayahan na dinudulot ng kalangitan. At iyon tinatawag ding everlasting joy. Okay? Maliwanag ko ba yun? So yun yung kapag dumaranas kayo ng mapagsubok, problema sa buhay araw-araw, isipin niyo po yung glorious salvation po na yun. Okay? So alam po natin yung salvation ay laging naka-activat po ito sa mga mananampalataya. At malimit po ay nababanggit ang tao na sila ay naligtas o na-rescue sila. Binabanggit po yan na
Iba, di ba? Sabi niya, ako ay naligtas sa peligro. I was saved. Okay? Doon sa accident. Mga banggaan, di ba? Motorsiklo, sasakyan niya, lumubog na barko, nabanggang train, di ba? Maraming ganyan. Naikwento ko sa inyo, di ba? Yung galing kaming Kabanatuan, merong ipo-ipo na dumaan, mabuti na lang ay hindi kami tumuloy. Mga ganong bagay, di ba? Naligtas tayo, nababanggit natin yung word na naligtas tayo o rescue tayo. Tama? Pero yung salita pong salvation, okay, na tinutukoy natin ngayong umaga, the word salvation is always connected first and foremost with the Christian gospel. Pag binanggit po yung salvation, ito po yung tungkol sa Christian na mabuting balita, yung spiritual na kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito po yung pinaka-greatest word in the Christian vocabulary, salvation. Okay? Napakalaga po niyan. Okay, sapagkat ito po ay tumutukoy sa assurance natin. Di ba last time, ano yung pinaka-highest joy ng isang mananampalataya? Magkaroon ka ng katiyakan. Habang nabubuhay ka sa mundo na ito, alam mo na meron ka ng assurance. Di ba? And then, pangalawa, meron kang living hope. Buhay na buhay ng pag-asa mo. Hindi lang yun, kundi yung joy. Kaya that's the greatest joy na mararanasan natin kapag meron tayong assurance of salvation. Hindi lang po yun, kundi yung confidence, kapanatagan, sigurado ka, hindi sa nasabi ng nasa puntod, sumalangit na wishful na sana pumunta sa langit, pero ikaw with confidence. Okay? And also, ito napakaganda, yung freedom from anxiety. Malhaya tayo, wala tayong inaala-ala anuman ang mangyari sa mundo na ito. Magkasakit ka man, bumagyo man, lumindol man, magkagera man, magkapandemya man, hindi ka nag-aalala. Maliwanag? So, yan po yung binibigay at ibig sabihin ng Christian na word na salvation. Okay? So, ito po yung confidence that we have rescued. Naligtas na tayo eternally from sin. At ang kinauwian po ito of its consequence. Alam natin na anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi lang kamatayan physical, kundi yung kamatayan spiritual. Okay? So ito po yung focus ni Pedro sa kanyang epistle, sa kanyang sulat. Okay? Na makikita po natin, lalo na po sa verse 13 and 14. Pero binabanggit ko dito ni Pedro ay mag-umpisa po tayo by looking to the glories of our salvation. Sa kaluwalhatian ng kanyang kaligtasang ipinagkakaloob niya sa atin. Okay? So ito pong bagay na ito ay very popular po sa atin. Yung mga tungkol sa cross and centered life na talagang nagpo-focus tayo sa Panginoon. At talagang ito ay mag-motivate para sa atin na tayo ay mamuhay na mayroong kabanalan. Okay? Napakahalaga po niya. Pero ang tinutukoy po ni Pedro po dito ay tungkol sa salvation ay yung katotohanan na sinasabi na in fact here Peter calls us to look at the salvations of our soul. No? Titingnan po natin yung ating kaligtasan sa gitna ng meron tayong mga pagsubok sa buhay. May mga trials, family man yan, financially, okay, sa business, whatever, okay. Sa kabila na meron kang nandun ka sa gitna ng pagsubok, naghihirap ka, maaaring sa sakit mo, o inuusig ka man, nasa gitna ka noon, remember, tandaan mo, sabi niya, we are to praise God. Pupurihin mo pa rin ang Diyos. Papasalamatan mo pa siya, i-honor mo ang Diyos, itataas mo ang Diyos, okay? I-express mo yung pasasalamat mo sa Panginoon for the salvations of your soul. At ang magandang ating pinag-aralan niya last time, di ba? Si Job, tama. Hindi common yung kanyang faith. Tama? Namatay ang kanyang anak, yung kanyang business, yung ari-arian niya, lahat yun. Pero hindi niya sinisi o nagkasala sa Diyos, di ba? Sabi niya, hubad ako na lumabas sa tiyan ng aking magulang, hubad din ako nalalapit sa Panginoon. At hindi nagkasala si Job. So, ganyan po ang tinutukoy o binabanggit ni Pedro sa atin na sa kabila ng anumang pagsubok o kinakaharapan niyo sa kasalukuyan,
Wala sa katiting yun, yung konteksto na kinakalagyan. Sa atin ngayon, wala. Di ba? Tama? Pero sa kabila noon, okay, ay magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Okay, paano gagawin natin yon? Of course, marami tayong iisipin ng mga pansarili na pasasalamat sa Panginoon sa katotohanan ng kanyang ginawa sa cross, di ba? Yung tinatawag na subjective. Okay? At pwede rin nating tingnan ito theologically na titingnan natin yung implikasyon to ayon sa paningin ng Diyos. At yan po ay makikita natin sa Book of Romans about our salvation. Pero dito makita natin si Pedro ay meron different view, ibang pananaw. At ang bibigyan niya sa atin dito ay hindi theological view, hindi rin subjective view, okay, na pang sarili. He's going to give us na tinatawag na objective and historical way to look at our salvation. Okay. Yung theological view ay yung nag-aral po tayo ng doctrine of grace, yung tuli, di ba? Alam niyo, di ba? Total depravity, unconditional election, unlimited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saint. Okay? Yun po ay theological na pananaw kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating kaligtasan. At yung subjective view, yun yung implikasyon personally, anong gusto nito sa atin. Okay? Pero sa ngayon, itong ating teksto ay ipinapakita ni Pedro na tingnan natin itong talatang ito, yung tungkol sa ating salvation sa magitan ng layunin at ang historical na binabanggit tungkol dito. Okay? At tingnan natin yung kanyang approach, yung kanyang, so look at our salvation, objective and historical. Okay? So hindi theological, hindi personal, kundi objective and historical way. Okay? So tingnan natin yung maganda naman talaga yung kanyang pamamaraan. Tingnan natin. Okay? Titingnan natin yung pinaka-outcome ng kanyang ginagawa. Okay? So dito makita natin na ito ay lehitimong motivation kung paano tayo mamuhay. At ito nga pahapyaw, actually sa susunod dito, makikita natin, pag nakita nyo ito ng tama, okay? Yung tungkol sa salvation mo, ang magiging resulta, sabi niya dito sa verse 13, therefore, prepare your mind for the actions, be sober in spirit. Sa Tagalog po, kaya ihanda ninyo ang inyong mga isipan, so ayusin yung mga isipan nyo, sa dapat ninyong gawin, maging mahinahangon kayo, at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin nyo kapag nahayag na si Kristo. So, imbis na, di ba, minsan ay, pag nape-persecute ka, naapektuhan yung mind mo o yung damdamin mo. So, ito, meron makita natin na magiging tama ang iyong kaisipan para sa ganoon, yung action mo ay tama. Di ba? Minsan, may reaction tayo, di ba? Pag nasaling tayo, nagagalit tayo, minsan napapamura tayo. Pero kapag tama ang iyong pananaw tungkol sa salvation mo, magiging mahinahon ka. Ang pangalawa, makita natin, magiging tayong masunuring anak ng Diyos. Okay? Hindi tayo umaayon. Kasi yung iba, ganito na, uso na to, nagnanako sila, nandaya sila, mandadaya na rin ako. Diba? That's the natural. Pero ang mananampalataya, hindi po yan. Hindi po tayo magkukonform sa gusto ng ating laman, kundi susundin natin ang Diyos. At ang pangatlo, ay makita natin na magiging tayong banal sapagkat ang Diyos ay banal. Kung ang tao ay pasama ng pasama, pero ang totoong mananampalataya ay magiging banal. Okay? So, lahat ng mga behavior na ito ay response sa objective historical look of our salvation. Kapag naging tama ang pananaw mo tungkol sa salvation, okay, historically and objective, ano layunin ito sa iyo? Okay? Ang magiging resulta nito ay magiging maayos ang iyong kaisipan para maayos din ang iyong pagkilos. Magiging mahinahon ka, magiging masunurin ka, at magiging kang banal. Okay? So, yan po yun. Yun yung future. Yung resulta kapag nalaman mo. Pero bago yun, ay babalik naman tayo. Okay? Ano yung dapat nating malaman? We all understand na tayo ay makasalanan. We need to be rescued. Yan ang unang-una. Parang hindi mo kailangan ng doktor kung wala kang sakit. Di ba yun? Bakit ako magpapatingin? Wala naman ako sakit. Tama? So, ganoon din po tayo. Dapat malaman natin
ng lahat ng tao na tayo ay makasalanan at kailangang baligtas. Kaya sa ating pag-evangelize, importante po na sabihin natin yung kasalanan ng tao. Okay? Para sila ay magsisi. Kaya, pangalawa, makita natin na we need salvation from God. Ito napakaganda. Okay? Saan ba tayo ililigtas ng Diyos? Sabi ng iba, kay Satanas, sa impyerno. Mali po yan. Ililigtas tayo. Okay? Kailangan natin ng kaligtasan mula sa Diyos sapagkat napopuot ang Diyos sa kasalanan. Kaya dapat maligtas tayo sa puot ng Diyos. Dapat maligtas tayo sa paghihiganti ng Diyos. Diba sabi sa Biblia? Akin ang paghihiganti. Vengeance is mine, says the Lord. Kaya yung mga tao na pumapatay sa mga mananampalataya, sa mga propeta, ipaghihiganti ng Diyos yun. Kaya dapat maligtas tayo sa puot ng Diyos. Tayo din ay maliligtas sa judgment ng Diyos at sa pagpaparusa ng Diyos, God's execution, at God's everlasting punishment in hell. Hindi po nakikita ng iba yan. Sa ating evangelization ay dapat makita na maligtas kayo sa puot ng Diyos. Kaya we need salvation. Kaya sana makita niyo ito. Kung bakit pupurihin ng Diyos sapagkat maliligtas kayo, hindi nyo maranasan ang puot ng Diyos, yung paghihiganti ng Diyos, yung paghuhukom ng Diyos, yung paghatod sa iyo ng Diyos, at maliligtas kayo sa walang hanggang parusa doon sa impyerno. And this is the reason why we need salvation. Hindi niyo yan? So, tandaan po natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ayan po yung sinasabi sa Romans chapter 3 verse 20. By the deeds of the law, no one will be justified before God. Kahit sundin mo yung 10 utos, hindi mo kaya sundin yan, hindi mo kayang i-perfect yan. Kaya hindi ka mapapatawad ng Diyos. Hindi po ito tayo magagawa ng ating sarili. It is not by works. Nakakalungkot lang po nung ako ay nasa kabataan pa noon sa dating church. Binanggit ko po yung Ephesians chapter 2, it is by grace that we are saved, not by works. Alam nyo, sinabihan ako ng isang obispo, sumunod siya sa isang advisor na attorney. Sabi niya, baguhin mo yan. Doktrinang Baptist yan. No, it's not. Doktrina ng Bible po yun. Hindi ng isang relihiyon. Kasi nananangan sila na ang kaligtasan nila ay faith plus work. Okay? Sad to say. Hindi nila nakikita na masama sila. Sila'y patay. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya we need God to save us. Ang sabi ng Biblia, na ang ating Diyos ay by nature is a saving God. He is a Savior. God is by nature a Savior. At minamahal niya ang mga makasalanan. Ano ba sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 5 verse 8? Sabi diyan, God is able to save sinner. Sabi niya, kita nyo ha, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin. Kailan? Nung tayo makasalanan pa. Hindi yung mabuti ka. Wala namang mabuti, sabi ng Biblia. Wala siyang nakitang kagandahan sa iyo, pero namatay siya para sa iyo. Kahit na sama mo, sabi nga dito sa Psalms chapter 3, verse 7 to 8, ang salvation ay belongs to the Lord. Sabi, Yahweh, na aking Panginoon, iligtas mo ko, parusay lahat, mga kaaway ko, kapangyarihan ay iyong giupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. So yan po makita natin na ang salvation ay galing sa Panginoon at kaya niyang iligtas ang makasalanan. So we need a Savior. God is our Savior. God loves sinner and God is able to save sinner. God is willing to save sinner. Okay? Sino man, He will have all to come to repentance. Importante po yung nagsisisi sila. At ang Panginoon po ay tanda po natin, He is no pleasure in the death of the wicked. Hindi po siya natutuwa na mamatay ang tao sa kanyang kasamaan. At hindi lang yan, makita po natin dito na
sabi din ni Pablo, kilala niyo si Pablo, si Saulo siya dati, di ba? Ano sabi niya kay Timoteo? Totoo ang pahayag na ito na dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa salibutan upang iligtas ang makasalanan. At sabi niya, ako ang pinakasama sa lahat ng mga makasalanan. So makita niyo kahit pinakamasamang tao, kayang iligtas ng Panginoon kapag pinili yung kanya. Di ba? At ito po nga sinasabi nga dyan, itong pagpili ng Panginoon, sabi niya, bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili niya tayo. Okay? Upang maging kanya sa magitan ng pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa magitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at looban. So makita niya na tayo makasalanan, we need a Savior. Kahit anong kasama mo, napakasama mo, kapag pinili ka ng Panginoon, matutupad ang kanyang layunin at gusto sa buhay mo. Kagaya ni Saulo. Alam natin si Saulo. Si Saulo ba'y pupunta sa evangelistic meeting? A-attend ba siya sa preaching? Nung pumunta siya sa Damasco? No. Papatay siya ng mga Kristyano. Pero nung alam niya, pinili siya ng parang wala siyang magagawa. Yan yung irresistible grace na sinasabi ng Biblia. Kahit na anong sama mo, kaya kang baguhin ng Panginoon para matupad ang kanyang layunin. Bakit? At alam natin na ang kaligtasan, sabi, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, hindi sa reliyon. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. It is exclusively kay Jesus Christ lang. Tama? So, hindi sa iba. At kailangan tao ay sumampalataya. Kaya sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus Christ, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao ay kinakailangang sumampalataya kay Jesus Christ. Okay? So, yan po makita natin na. So, ito ang dapat nating malaman bilang tao, we need a Savior. Na ang Diyos ang siyang tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi relihiyon, hindi tao, kundi ang Diyos. Okay? At tayo ay minamahal ng Diyos dahil tayo isang makasalanan. At kaya niyang isave ang ating tayo na makasalanan. He is willing, hindi niya lang kaya, kundi willing to save sinner. At ito ay pinlano niya to save sinner. Okay? Gumawa siya ng paraan. At ito ay sa pamamagitan ng walang iba, kundi sa mamagitan ng person and work of Christ. He saves sinners by faith. Kinakailangan manampalataya tayo sa ginawa ni Jesus Christ at hindi sa magitan ng ating magagawa. Maliwanag po ba yan? So, kinakailangan manampalataya ang tao. Paano naman sila mananampalataya? Kasi ang Diyos naman ay nag-ordain ng preacher at mga tagapagpatotoo. Okay? Ang sabi niyan, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa kanila? So, kinakailangan merong nangangaral. Paano naman makipakinig sila kung walang nangangaral sa kanila? And this is the reason kung bakit nangangaral tayo, nagpapatuto tayo, nag-e-evangelize po tayo. Okay? Para makarinig sila tungkol kay Jesus Christ. Okay? Kasi ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig tungkol kay Jesus Christ. Kaya ang sabi dito, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig lamang ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So ito po ang isa sa mga katangian ng mga tinawag ng Diyos. Nakikinig po sila ng salita ng Diyos. Nasasabik po sila. Okay? At dahil sa kanilang pananabik, nagkakaroon po sila ng pananampalataya sa Panginoon. So ito po yung makita natin bagay na pamamaraan ng Diyos. Nag-ordain po siya ng mga preacher para magpahayag ng mensahe niya. Okay? So God has ordained preachers
and witnesses to cover the globe to proclaim His saving interest in sinners. At ito po yung pinakadakilang gawa ng Diyos. How great is our God. Yung kanyang gawa. Na ililigtas niya ang taong makasalanan. Okay? At iyon po ang trabaho. Ito po yung pinag-aaralan natin yung prayer meeting, di ba? Pinagpe-pray niya, sabi ng Panginoon, aalis na siya sa langit. Pero, ipinagpe-pray niya na hindi niya isinama kaagad ang mga apostol, di ba? Bakit? Para mag-witness sila, para mag-evangelize sila. Ganyan din, mga kapatid. Kaya ka hindi pa kinukuha ni Lord. Okay? Pagkatapos kanyang iligtas, para maging witness ka, magpatotoo ka sa kaligtasang pamuntang po. Ito yung malaking tungkulin mo. Hindi baliwala yan. Ito yung malaking trabaho at walang makakatumbas dito. Okay? Nothing, sabi nga, nothing should even be spoken of in the same category as that great work of God. Walang pwedeng itumbas. Yung patungkol sa kaligtasan, yung pagliligtas ng Panginoon, wala. Walang kakaparehas yan. Okay? Kahit anong yaman mo, anong tanyag mo, sikat mo, maging champion ka, marami kang trophy, kung wala kang kaligtasan, bad mo na yan. Diba? Ano sabi niya sa mayamang hangal? Sabi ng hangal, marami na akong anan eh. Okay? Okay, asam niya, let us eat, drink, and be merry. Okay? Mayaman ako. Ano sabi ng hangal? Sa pupunta ang iyong kayamanan. Bukas mamamatay ka. So kung walang salvation ng tao, wala yan. Kahit na yung pagsasaya mo sa buhay, anumang tagumpay mo, bali wala yan. Intindihan niyo po ba? Kaya mga kapatid, kahit wala kang yaman ng mundo na ito, wala kang magsabi ng mga material blessing, tagumpay o na-achieve sa buhay na ito, kung mayroon kang kaligtasan, you should praise the Lord for a lot of things. But mostly, okay, higit sa lahat, at transcendently, yung talagang matayog, far above all things, we should praise Him for our salvation. Yung kaligtasan na nakamit natin, na ipinuprovide niya, okay, na tayo iniligtas niya mula sa kasalanan, sa kamatayan, kay Satanas, at lalo higit yung darating na kaparusahan doon sa impyerno. Hindi natin kinakatakutan yun. Maraming tao takot mamatay. Dahil takot sila, hindi nila alam ang patutungan nila. Tama? Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya, na-prove mo yan sa testing na ginawa sa iyo ng Panginoon. Alam mo na totoong mayroon kang pananampalataya, pupurihin mo ang Panginoon. At yan pong ugali o trabaho ng mga mananampalataya sa lumang tipan. Sabi, kayo'y magsiawit sa Panginoon buong lupa. Ihal ninyo ang kanyang pagliligtas araw-araw. Sing unto the Lord, all the earth, show forth from day to day His salvation. Araw-araw po yan. At yan po'y makita din natin sa Psalms 96 verse 2. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin niyo ang kapangalan niya, ihag niyo ang kanyang pagliligtas araw-araw. So from the Old Testament pa lang, makita natin, yung po ang kanyang ginagawa. Hindi po sila napapagod, napapasalamat sila, nagpupuri sila sa Panginoon sa kaligtasan. Daig po pa yung nanalo ka sa loto. Okay? Maraming mga tao naghahanap. Pag ako tumaya sa loto, nanalo ako, marami po naghirap, napariwara, naghiwalay dahil pag may pera, akala kaya nabili ng lahat. Nasira. Lalong no. Ang mahalagang mangyari sa buhay ng tao ay makamit niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa at ang kanyang patutungan. At hindi lang po yan. Yung future na mangyayari sa kalangitan, ano sabi? Sinabi sa Revelations chapter 7 verse 10 to 12, sinabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero. Sino yung kordero na yun? Kay Jesus Christ. At sa ating Diyos na nagluklok sa trono. Sabi, tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono. Gayun din ang mga pinuno, ang mga apat na nilang buhay, sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi niya, Amen. Sa ating Diyos, ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. So dito po makikita natin ang lahat ng nilalang na nasa langit ay walang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Okay.
So, from the Old Testament saint, the New Testament, hanggang sa kasalukuyan, lahat ng pumunta sa langit ay magpupuri sa Panginoon dahil sa salvation na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? So, ito po yung layunin ni Pedro sa kanyang mga sinulatan niya. At sa atin sa ngayon, kinakailangan purihin natin, mamangha tayo at purihin natin at pasalamatan natin Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. Na ito ay pang walang hanggan. Eternal, hindi masisira, di ba? Imperishable, heavenly inheritance na hindi pwedeng nakawin. Okay? At ito ay makakamit natin sa magitan ng pananampalataya na ating tinitiis araw-araw sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. At yung pagsubok na ito ay ang purpose ito, it is the proof of our faith. Hindi para i-destroy tayo. Kaya count it all joy, sabi ni James, kapag dumaranas kayo ng mga pagsubok kasi doon napapatunayan ninyo. Again hindi kailangan ng Diyos mapatunayan ng yung pananampalataya. Alam na ninyo. All-knowing siya. Ang purpose kung bakit kanya hinahayaan sa pagsubok para ikaw sa sarili mo. Malaman mo, totoo ba to o nagpepeki lang ako? Mga tao, peki kasi. Pagkaharap, oo. Di ba? Punta sa church, peki. Okay? Kaya dinadaan po sa pagsubok yan. Alala niyo yung nagtayo ng bahay? Di ba? Sabi, yung nakikinig at ipinamumuhay ito ay katulad ng ng taong nagtayo ng bahay sa batuhan. At yung tao na nakinig, pero hindi naman, peki lang. O, sige, nakinig lang para matapos ka. Sige, pastor, sige. Okay, tatanggapin ko na. Umalis ka lang. Mga peki yun eh. Ano ginagawa ng Panginoon? Daraan sa bagyo. Yung mga peke, nag-iba. Yung totoo, nag-isa. Lumanag yan? And that's the reason why hinahayaan ng Diyos na kayo ay dumaan sa pagsubok. Hindi sinabi sa Bible na yung isa ay made of kahoy, yung isa ay made of bato. Hindi rin sinabi, intensity 1 lang ito, o kaya signal number 1 lang, at ito signal number 2. No, walang sinabi ang Bible. The same. Pero ang hindi mananampalataya, ang mga peke, magigiba. Naintindihan niyan? Kaya, tandaan po natin, kapag kayo ay dumaan sa pagsubok, at kayo ay nakatayo, anong dapat yung gawin? You should celebrate your salvation day. Lord, thank you. Sa kabila ng pagsubok na ito, just like Job, diba? Nagpuri siya sa Panginoon. So tandaan natin, we should be saying, as the Old Testament, kung ano yung sinasabi sa Old Testament, salvations belong to God, and we should proclaim the good news of His salvation day to day, today. Araw-araw po ito. Okay? So ito po yung makikita natin na napakahalagang bahagi sa kasulatan. Ito yung divine revelation sa atin. Okay? So tandaan po natin, ano sabi ni Peter? Peter is saying, when everything has gone wrong in your life. Okay? Sa inyong buwan. Ano ba nangyari dito? Kagaya ni Job, di ba? Hindi pa nakakaranas sa ayon gano'n eh. Yung sunod-sunod, may balita sa iyo, namatay ito, ako lang nabuhay, ito na naman, namatay, tapos anak mo naman. Yung una, property lang eh. Ang sunod, masaklap yung 10 anak niya, namatay din. At ang masaklap pa rin, the last part, makita natin, pati asawa niya. Sumpain mo na. Buwisit din yung asawa niya, imbis na tulungan siya. Okay, namatay na rin yun. Okay, pinalitan ng Diyos. Di ba? Pakasaklap. Okay, Kuya Eddie. Di ba? Kaya sabi ni Peter, kapag lahat ng bagay gone wrong in your life, when nothing in the way you should prepare to be it, na talagang kung ano yung gusto mo, hindi nangyayari, look at the blessings of your salvation. Just like this. Di ba? Sunod. Ang hirap yun eh. Hindi pa nga tapos ito na. Di ba? Pero ang tinutukoy ni Pedro ay, tingnan natin yung blessing of your salvation. Sabi niya, get a perspective on your salvation. Tingnan niyo, yung tamang pananaw ng tungkol sa kaligtasan. At hindi lang yan, mga kapatid. Nandito pa lang tayo. Introduction pa lang sinasabi ko sa inyo. Right? Hindi lang tayo umasa sa ating sariling pananaw,
kundi hihingi tayo ng tulong sa mga borrow somebody's perspective. Okay? Namely, a perspective from the prophets, mula sa mga propeta, sa Holy Spirit, sa apostol, at mga angels. Kaya itong ating portions na ito sa Scripture ay napakaganda. Ang sabi po ni Pedro, ibig niya sabihin, lumabas ka sa iyong sarili. Look at your salvation from the perspective from the Old Testament prophets. Ano yung sinasabi ng Holy Spirit himself? Ano yung sinasabi ng mga New Testament apostles? At maging ang mga holy angel. Bakit? Tingnan nyo ang mga ano. Ang ganda eh. Akala nyo, simple lang yung salvation. Okay? Ang salvation ay pinakatema ng prophet study. Nag-aral po yung mga propeta. And also, yung salvation ay ito po rin yung paksa ng Spirit revelation, yung ipinahayag ng Holy Spirit sa atin. Ang salvation also was the theme of the apostles' preaching, yung mga pangangaral ng mga apostol. And also, salvation was the theme of the angels' interest. Okay? So, tandaan po natin yung was, ito ay was, that is present, past pala. Okay? Yan po yun. Pero yung was na yan, yung verb na yan na was, ay pwede rin maging is o yung present. Kasi wala na pong higit, no, na bagay sa kasaysayan, okay? Para sa isang mga mananampalataya na pupuko sa kanilang kaisipan ang patungkol sa kaluwalhatian ng kaligtasan. Okay? Kaya kung ano yung nangyari noon, ay pwedeng sa kasalukuyan, okay, ay magagawa rin po natin yan. Yan po ang magandang paksa po natin. Okay? So sabi dito, the glory of God, yung salvation of human soul, is transcendent reality. Okay? Matayog, mataas, makalangit na katotohanan po ito. Ito po ang nag-occupy sa kaisipan ng mga propeta, maging sa Holy Spirit, maging sa mga apostol,